na maingay ngayon, mga kababayan. Maingay ngayon si Paulo Duterte, mga bossing, dahil may ipinapasang bill. Sabi, nagulat yung mga kapwa niya sa Kongreso. No? Aba, present si Paulo Duterte ngayon. Oh, hindi absent. No? Ayan. Sabi ng mga congressman, mapapalukhos token ka na lang talaga eh. Kasi po, itong mga Duterte, mga kababayan, ang binabanat po ngayon sa Administrasyong Marcos, mga bossing, yun pong nakaraang pagbayo ng bagyong Karina, mga bossing. Yung baha daw po, mga kababayan, Gina G sila eh. Oh. Hirap na hirap po kasi, mga bossing, napabagsakin ang gobyernong Marcos. Una, dating Pangulong Duterte, sinundan ni Baste Duterte sa Mausog. Pangatlo, BP Sara Duterte, wala din pong nangyari. Hindi din po kinagat ng taong bayan. And siguro huling baraha, hindi pa naman pwede si Kitty, no? At mukhang hindi naman mahilig sa politika si Kitty Duterte. Oh, huling baraha, Pulong Duterte, mga bossing, nagpasa ng bill, di ba? Noong isang araw, nagpapasa ng bill para daw po sa hair follicle test, mga kababayan. Kaso sabi ng mga kapwa niya congressman, parang biglaan naman ang pagpapakita ni Paulo Duterte samantalang hindi umaaten ng mga hearing dito sa Kongreso. Ito naman po, baha naman po ang kanilang topic. Sabi dito, mga kababayan, ni Zambales Representative o Congressman Jefferson Conghun, hindi ba ito 51 billion allocation kay Representative Paulo Duterte? Narinig niyo po yun dati, mga kababayan? Naulinigan niyo po ba yung balita na yun? No? Na may 51 billion allocation po, mga bossing. No? Kay Congressman Paulo Duterte. Kaso po, ang problema, nagamit sa flood control program? Question mark. Kasi daw po, bakit question mark? Saan na nga ba napunta itong 51 billion na ito? Sa laki ng alokasyon na ito, kahit isa hindi nagamit sa flood control. Tingnan nyo po yung litrato, mga bossing. Tingnan nyo po yung mga balita. Mga kababayan, ang balita po, nandyan na po si Streetwise with Takeru Miyamoto. Mamaya, papasok dyan si Mima Alicia. Noong nagkita kami ni Mark, napatunayan ko talaga na mas pogi ako sa kanya. Nako. Ang sarap pong kasama niya, si Takeru Miyamoto. Nagkasama-sama po kami. December ulit. No? Nandyan ulit tayo sa Pilipinas. Oo. Ngayon, mapapatanong ka na lang ho talaga, mga bossing kung nakasubscribe na kayo kay Takeru Miyamoto at kay Mima Alicia. Dahil po, yan yung mga mababagsik, no? Na mga nakasamahan natin sa MTM. Mark Ramos, Takeru Miyamoto at Mima Alicia. Pag hindi pa, subscribe nyo na po, mga kababayan. Oh. Tuloy na natin to, maisingit talaga, no? Oh. Diba, mapapatanong ka, saan nga ba napunta yung 51 billion? Yung kung etong baha nila, problema pa din sa Davao. Ang lakas nilang bumanat sa ating presidente, no? Pero, dun mismo sa sarili nilang lugar, bahang-baha sa ulan, walang masisilungan. Sa laki ng alokasyon na ito, kahit isa hindi nagamit sa flood control? Question mark. Former President Duterte also had 6 years to accomplish this. Wala ding nangyari. Pero we don't hear the BP saying anything about her father's failure. Pero ang nakita po ng ating vice-presidente, mga kababayan, ang Pangulong Marcos o ang gobyerno ng Pilipinas na pangkasalukuyan po. Kasama naman siya doon, no? Kaya nga po ang sabi ng Senate President Chis Escudero, mga bossing, ano sabi niya? Sa halip na bumatikos ka ng bumatikos, bakit hindi mo tulungan ng gobyerno kung paano mareresolba ito? Bakit nakatutok kayo, no? Sa ating presidente ngayon. Pero mga kababayan, alam ko lahat po kayo, alam na nasa Pilipinas ako nung bagyong Karina. Na-stranded kami doon. Madami po, na-stranded ako doon sa may Marikina. Madami pong nagsasabi, mas madami ang ibinuhos na ulan ni bagyong Karina.
kesa po kay Ondoy, mga kababayan. Pero sinasabi nila, gumagana, naging maayos, no? Mas less ang pagbaha, mga bossing. Mas less ang pagbaha dahil daw po nung Ondoy, mga kababayan, talagang maaabot na yung second floor ng aming bahay eh. Oh. 'Di ba? Eto samantalang ito mga bossing hanggang tuhod lang. So ibig sabihin no, mga boss, kahit papaano nabawasan at nagkaroon ng pagbabago. Kaso po pasensya na tayo, meron po tayong dating pangulo, meron po tayong vice presidente, may Congressman Paulo Duterte tayo na wala pong gagawin kundi po magreklamo. Mapapakamot ka na lang sa ulo. Di ha? Di ho ba? Oh. Kung tutuusin no, mapapaisip ka na, sino ba dapat ang talagang sisihin? No? Doon sa nakaraang bagyo na Karina. Sino ba dapat ang sisihin? Yung may 6 years na nakaupo, tapos in 2 years time lang, ganun pa din ang baha? O ang Pangulo na 2 taon pa lang nakaupo, pero yung sinasabing mga flood control, naka-spread naman pala sa Pilipinas. Kumbaga hindi lahat doon sa Luzon. Anyway, mga kababayan, hayaan na po natin yan. Halo? Iwanan na po natin yung usapin na yan dahil si Roque, mga bossing, grabe na ang pagsikat, mga kababayan. Masyado akong nagagalingan sa strategy ni Harry Roque, mga bossing, kung paano magpasikat. Ibang klase ho, mga kababayan. Ewan ko kung sino ho gumawa nito. Oh, ngayon po mukhang may pelikula na sa Viva. Mukhang may pelikula na, mga kababayan. Oh, di ba? Si Harry Roque. Viva Max ito. Ewan ko kung nakita ko lang ho ito kung totoo talagang featuring sila dahil si Roque naman hindi naman ta-artist yan. Pero alam ko, partner yan. Magka-partner, laging magkasama, mga kababayan. Di ba? Laging magkasama si Roque at si A.R. de la Serna. Kaya nga ho ako nagulat mga boss. No? Kasi ilang araw o ilang hearing hindi umaattend itong si A.R. de la Serna sa Congress, mga bossing. Sa Senado. No? Pagkatapos nung si Roque na lumitaw, lumitaw na din po si De La Serna. Gwapong-gwapo, mga kababayan. Talaga naman kala mo, politiko din ho no? Oh. Sino ba talaga gumawa nito? Sino gumawa nito? Umamin na kayo. The Travel Companion